Sa lumang paaralan namin, bawal nang gumamit ng CR sa third floor pag gabi na. Pero isang gabi, hindi ko na kinaya. Kailangan ko talagang umihi. Tahimik ang buong floor, pero paglapit ko sa pinto ng CR, bigla itong bumukas mag-isa. Walang tao. Pero may basang yapak sa sahig. Isa lang ang bukas na cubicle. Paghilamos ko, may nakita akong babae sa salamin. Nakatayo sa likod ko. Walang mukha. Paglingon ko, nawala. Pero tumakbo na ako. Sabi nila, dati raw may estudyanteng nalunod sa bowl ng CR at mula noon, hindi na siya lumalabas. Kaya kung gabing-gabi na at naiihi ka, pigilan mo na lang. Kasi baka may nauna na sa loob. Hindi ako madaling matakot, pero may isang karanasan na hindi ko talaga malimutan. Nangyari ito nung lumipat ako sa isang kondo sa Quezon City, sa ika-10 palapag. Mag-isa lang ako that time. Hindi pa ako sanay sa lugar, kaya palaging bukas ang ilaw kahit 10 oras na ng gabi. Isang gabi, habang nakahiga ako, napatingin ako sa bintana. May nakasilip na mukha. Maliwanag ang buwan kaya kita ko ito. Maputla, parang balat ng kandila. Walang kilay, walang pilik mata. Ang mga mata niya, bilog na bilog. Itim na butas na parang walang katapusan. Walang ekspresyon, pero ramdam mong buhay siya. Nakatitig lang siya diretso sa akin. Gaya ng isang tao na hindi kumukurap. Napaatras ako, isinara ko agad ang bintana. Binaba ang blinds. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na baka guni-guni lang. Pero paano mangyayari yon? Kung nasa ika-10 palapag ako, kinabukasan sinubukan kong tingnan ulit. Wala. Inisip kong baka pagod lang ako kagabi. Pero gabi na naman. At muling lumitaw ang mukha. Pero ngayon, mas malinaw. Kitang-kita ko na ang bawat detalye. Yung balat niya, parang nabalatan. May makintab na basag sa gilid ng bibig. At yung ngiti, maliit pero parang pilit. Hindi siya masaya. Para siyang galit na nagpipigil. And ang pinaka nakakakilabot, sa pagitan ng mga ngipin niya, may nakasabit na hibla ng buhok. Buhok na hindi sa kanya. Tinawagan ko ang building admin. Sabi nila, walang access ang rooftop at walang balcony ang unit ko. Lalo akong kinilabutan. Paano siya nakatayo doon sa labas ng bintana ko? Sinubukan kong wag pansinin. Pero nung gabing iyon, habang umuulan ng malakas, naramdaman ko ang malamig na hininga sa batok ko. Pagharap ko sa salamin sa may aparador, nandoon siya sa likod ko. Umalis ako sa unit na yon kinabukasan. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano o sino ang mukhang yun. Pero sa tuwing tumitingin ako sa salamin o bintana, natatakot akong may masulyapan muli. At kung sakaling makakita ka rin ng mukha sa labas ng bintana mo, siguraduhin mong hindi nakatingin din siya sa'yo.